Salpukan ng 2 motorsiklo sa Ilocos Norte, isang patay. At mga wagi sa Webby Awards, limitado sa 5 salita ang acceptance speech. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Narito na ang mga pinakasariwang balita sa umagang ito. LTFRB nagsagawa ng surprise inspection sa mga bumabiyahing school bus sa Metro Manila. 2 sa mga naharang, expired na ang prangkisa. May live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, sorpresa nga nag-ikot ang mga tauhan ng LTFRB dito sa Quezon City para alamin kung kolorom ang ilan sa mga school bus na nagbibiyahe rito. 1 year before, Tinungo ng mga kagawad ng LTFRB ang St. Joseph's College sa E. Rodriguez, Quezon City. Isang ininspeksyon ng mga dokumento ng mga nakaparadang school bus para malaman kung legal at sapat ang mga papeles nito para mag-operate. Sa 10 school bus na kanilang ininspeksyon, 2 ang nagdiskubring pasuna ang papeles. Dahil dito, hindi muna makakabiyahe ang mga ito at posibleng ma-impound muna hanggat hindi naaayos ang mga kaukulang papeles. At ayon pa sa LTFRB, tuwing ika-5 taon daw dapat i-renew ang prangkisa dahil kung hindi ay maaring magmulta ang mga operator nito na aabot sa 6,000 piso. At kapag nahuli naman sa ikatlong pagkakataon ay maaring makansela na ang prangkisa ng school bus at tuluyan ng hindi makabiyahe. Iga, narito ang naging pahayag ng team leader ng LTFRB at ng isang driver na nahuli. Ginagawa ng LTFRB sa kampanya ito na ma-minimize o kaya maalis yung mga kolorum na expired na nagbibiyahe dahil ito ay para sa kabutihan ng mga pasahero kasi kailangan yung mga pasahero safety rin sila. wala nang magawa, nandiyan na talaga eh. Hindi ko naman po kasi alam. Akala ko open na kasi sabi nila lakad daw. Pero di ba every 5 years na naman hindi na nasa Nandiyan na nililakad po. Opo. Pero hindi pa yata binibigay. Igan, ngayon nga araw na ito ay maghapong mag-iikot ang mga taga-LTFRB. Sa mga darating na araw ay mag-iikot din sila sa buong Kamaynilaan. Pero ayaw muna nilang sabihin kung saan ang mga lugar na ito dahil para hindi raw maalarma yung mga school bus operator at makapaghanda. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. NCRPO Chief Police Director Roberto Rosales nag-ikot naman sa mga eskwelahan sa U-Belt para mamigay ng pito sa mga estudyante. Mula sa Maynila, may live report si Steve Dailisan. Steve. Igan, masigasig pa rin ang kampanya kontra krimen ng kapulisan ngayong ikalawang araw ng pasukan. Ngayong umaga nga ay mismong itong si NCRPO Chief Roberto Rosales yung nag-ikot sa ilang paaralan at universidad dito sa lungsod ng Maynila para pa rin paalalahanan ang mga estudyante. Nakibahagi, Igan, si Rosales sa flag raising ceremony sa P. Gomez Elementary School. Kasabay ng pagbati sa mga estudyante ay namahagi na rin siya ng mga pito. Ayon kay Rosales, madali raw makatawag pansin ang pito at simbolo raw ito ng otoridad ng mga pulis, kaya naman madaling maitataboy ang mga masasamang loob. Game na game naman ang mga estudyante sa paggamit ng mga pito. Hindi na lang daw ito basta simpleng laruan para sa kanila, kundi sandata para agad masaklolohan. Sunod na pinuntahan, Igan, ni Rosales yung FEU sa Moraita. Pinaikot yung mga K9 unit na mahagi ng mga flyer at doon namigay din ng pito. Bagamat natuwa yung karamihan sa mga estudyante, may ilan namang nagsabing balewala ito kung di agad marerespondehan ng mga pulis. Pati mga vendor, Igan, pinulong din ni Rosales at pinagbibigyan ng pito. Umaasa ang NCRPO na magiging katuwang sila sa paglaban sa krimen, lalo't ang mga vendor yung madalas nasa kalsada. Samantala, Igan, bagamat wala pa rin naitatalang krimen simula na magbukas yung klase kahapon hanggang sa mga oras na ito, ay mananatili pa rin daw yung mga police assistance desk na itinalaga sa bawat paaralan sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng Hunyo. Pagkaalis naman ng mga pulis ay papalit daw yung mga tanod ng barangay para nang sa gayon ay meron pa rin mangangalaga sa seguridad ng mga estudyante. Yan pa rin ang latest mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa Igan. Maraming salamat, Steve Dailisan. Susubukan ng mga otoridad na i-retrieve ang bus na nahulog po sa bangin sa Balamban, Cebu. At para sa detalye, may report si Tricia Zafra. Tricia.
Igan, alas 9 nga ngayong umaga, muling susubukan ng mga otoridad na kunin yung busa na nahulog dun sa bangin sa bahagi nitong Trans Central Highway sa Balamban, Cebu. Nakakuha raw ng mga malalaking tracking equipment mula sa isang shipbuilding company na nakabase sa Balamban at yan yung gagamitin nila para subukang kunin nga yung bus. Kung hindi raw uubra na makuha ng buo yung bus, sabi ng mga otoridad, pipira-pirasuhin na lang nilang kunin yung bus. Importante raw na makuha yun para makita kung nagkaroon ba ng brake failure yung bus, kaya ito dumaos do sa bangin para maging mas conclusive yung initial na investigasyon ng pulisya hinggil sa aksidente. Samantala, Igan, nagbuo na ng task force ang Cebu Provincial Police para mas malalim pang investigahan yung nangyaring aksidente at ngayong araw din nakatakda itong magsumite ng report sa Cebu Provincial Police. Samantala, yun namang mga bangkay na hanggang ngayon nananatili pa sa Cosmopolitan Memorial Chapel, mga bangkay ng mga Iranian national, wala raw posibilidad na maiuwi ng Iran ngayong araw dahil may mga papeles pa na kailangang ayusin at Iranian government plane daw ang susundo sa mga bangkay na yan para maiuwi sa kanilang bayan at doon mailibing. At yan muna, Igan, yung mga pinakahuli rito sa Cebu. Balik sa'yo. Maraming salamat.